Narito ang isa pang hindi kapani-paniwalang misteryo na matatagpuan sa mga pagkakaiba ng mga sinoptikong ebanghelyo. Habang lumalago ka, napagtatanto mo na sina Mateo, Marcos at Lucas ay nagsasalita sa tatlong magkakaibang grupo at na ang huli ay mauuna at ang una ay mahuhuli. Napagtatanto na ang Lucas, Marcos, Mateo ay siyang kinalabasan na ang mga pagkakaibang ito sa kanilang mga ebanghelyo ay naghahayag ng propesya. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang isa pa. Sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 23, habang si Jesus ay papunta sa krus, nakita natin na binihisan nila siya ng isang marilag na damit. Ang ibig sabihin nito ay puti, nagliliwanag, maganda, makinang, parang gown ito para sa isang kasalang pangkasal. Ngunit sa Ebanghelyo ni Marcos, sinasabi nito na dinamitan nila si Jesus ng kulay lila. At sa Mateo, sinasabi nito na siya ay nakadamit ng pulang damit. Ngayon, bakit may ganitong mga pagkakaiba? Dahil ba ito sa color blind ang mga tao noon? Syempre hindi. Merong isang hiwaga ng propesya na siyang pagbubunyag ng katapusan ng mga araw sa loob nito. At kung pupunta ka sa Apokalipsis Kabanata 11, makikita mo na kapag ang kordero ng nobya, kapag ang nobya ng kordero ay handa na, siya ay nakadamit ng puti at ito rin ang napakagandang puting damit na binanggit sa kahulugan sa Ebanghelyo ni Lucas. Bueno, kumusta naman ang kulay ube at iskarlata na matatagpuan sa Marcos at Mateo? Narito, matatagpuan ito sa Pahayag Kabanata 17. Sa Kabanata 17, makikita natin ang babaeng nakasakay sa halimaw ng kapighatian at siya ay nakadamit ng parehong kulay lila at iskarlata gaya ni na Mateo at Marcos. Bakit ganon? Dahil si Lucas ay nabuhay bago ang kapighatian at makakaligtas sa lahat ng mga bagay na ito bago maganap ang mga ito, at sina Marcos at Mateo ay magkakaroon ng kani-kanilang bahagi sa kapighatian ng mga tatak at mga trumpeta. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin kami sa ministryrevealed.com. Paalam muna!